Kasunod ng kanyang matagumpay na pagbisita sa Zamboanga, muling nagbalik si Vice President Sara Duterte at mas pinatibay pa ang presensya at mensahe sa harap ng kanyang mga taga-suporta at lokal na lider ng pamahalaan. Ang detalye ng balita mula kay Jean Domingo. Sa patuloy na pag-iikot ng mga kandidato at lider sa iba't ibang panig ng bansa, isang makasaysayang tagpo na naman ang nasaksihan dito sa Zamboanga City, kung saan mainit na salubong ng lungsod si Vice President Sara Duterte sa pagtitipon na layong ipakita ang matibay na pagkakaisa ng mga lider at mamamayan sa likod ng Duterte-style na pamumuno. Dinagsa ng mga taga-suporta mula sa iba't ibang barangay at sektor ang pagtitipon na ginanap sa Southern City College's Gymnasium sa Barangay Divisoria, Zamboanga City, kasama mga kandidato ng District 1 na pinangunahan ni Kaimer Olaso na tumatakbo bilang alkalde na sumidong taga-suporta ng mga Duterte. Layunin ng aktibidad na ipakita ang buong suporta ni Vice President Sara sa mga leader na kaalyado niya sa adhikain para sa kaayusan, kaunlaran at tapat na serbisyo sa taong bayan. Nagbigay din si VP Sara ng mensahe ng inspirasyon sa harap ng mga taga-suporta at lider ng komunidad. Isa itong tinig ng katatagan at paninindigan sa gitna ng tumitinding pulso ng politika. Sa kanyang mensahe, ginit niya ang kahalagahan ng lideratong may malasakit, tapang at direksyon para sa kinabukasan ng bayan. Kabilang sa mga dumalo at nagpahayag ng buong suporta ay sina Senator Robin Padilla ng PDP Laban at Senator Amy Marcos, na kapwa nanindigan ng magpapatuloy ng serbisyong Duterte para sa mamamayang Pilipino. Para magtuloy-tuloy po ang kapayapaan, kailangan ituloy-tuloy natin ang usapin ng kapayapaan. Hindi rin pinalampas ni VP Sara ang isyu kaugnay sa reklamo laban sa kanyang kapatid na si Representative Paulo Pulong Duterte. Ayon sa Vice Presidente, ito'y pahagi lamang na mas malawak na pag-atake laban sa pamilyang Duterte na isang malinaw na taktika politikal para pahinain ang kanilang paninindigan. Oo, sinabi ko na wala namang ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pampolitika lang at paninira sa mga kalaban nila sa politika. Kung napansin ninyo, noong lumabas yung malaking issue ng blanco sa mga blanco sa budget, at maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget. Tinanong kung paano naging legal yung paggamit nila ng pera, puro blanco yung nasa loob ng budget, ay lumabas yung impeachment ko. Yun. Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas, at syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisilat nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Ayon sa mga dumalo, ang presensya ng pangalawang Pangulo ay hindi lamang simbolo ng tiwala sa mga kandidato ng distrito, kundi isa ring malinaw na pahayag ng patuloy na pangako ng Duterte leadership sa pagsusulong ng kapakanan ng bawat Pilipino. Sa totoo lang, yun anak ko nag-aaral noon, high school. During Duterte administration, panatag yung kalooban. But right now, talagang, kahit nila-live nyo ako sa Nationwide. Right now, takot na takot ako.
7 o'clock pa, tatawagan ko na kagad yung anak ko, asan ka? Sabi niya, pang nandito, susunduin ko kagad. Yun ang isa sa mga namin. At saka, we are very safe during Duterte administration. Kahit hindi siguro sasabihin nila sa akin na I am from Davao, but talagang namin talaga. We are Duterte, pro-Duterte kami. Ang sasabihin ko lang sa kanila, supportahan natin yung PDP laban para at least hindi natin ma-impeach si Sara sa mga darating na araw. Mayroong magagawa yung PDP laban, lalong-lalo na yung mga Duterte. Magagawa nila talaga kung anong dapat na sa mga taong bayan. Sa kabila ng mga hamon na natiling buo at matatag ang suporta ng maraming Zamboangueño sa pamumunong Duterte, isang patunay na ang pagkakaisa at malasakit ay patuloy na umaalab sa puso ng bawat mamamayan. Sa kabila ng mga kinakaharap na issue at batikos, patuloy na pinapakita ni Vice President Sara Duterte ang matibay na suporta mula sa mga lokal na lider at mamamayan, lalo na sa mga rehiyon kung saan nanatiling buo ang tiwala sa kanyang pamumuno. Isang malinaw na pahayag ng pagkakaisa at paninindigan ang muling naiparating sa kanyang pagbisita dito sa Zamboanga City. Isang mensaheng maaaring magbigay direksyon sa darating na mga hamon sa larangan ng politika at pamahalaan. Mula dito sa Zamboanga City, ako si Jean Domingo para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal.